Jed, ano ang kaugnayan ng testigong humarap ngayon sa tinatalakay na reklamo sa impeachment court ngayong araw? Monica, humarap ngayong hapon yung pangalawang testigo ng House Prosecution Panel na si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng NBI. So si Attorney Lotok is yung head ng investigation team na nagsagawa ng kanilang investigasyon doon sa video kung saan binitiwan umano ni Vice President Sara Duterte yung kanyang mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Seryoso at totoo, ito ang binigyang diin ng National Bureau of Investigation o NBI sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga naging pahayag ni VP Sara Duterte laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa pagtatanong ng prosecution, inilahad ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung bakit umabot sa ganitong konklusyon ang kanilang kawanihan. Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir. Mr. Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report? Yes, sir. Ayon pa kay Attorney Lotok, sinuri ng NBI ang konteksto at nilalaman ng mga naging pahayag ng Vice Presidente noong October 18 at November 23, 2024. Isinama rin sa kanilang investigasyon ang naging reaksyon ng mga pinatutungkulan ni VP Sara, maging ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Well, Your Honor, we considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, and the reactions from the recipients, as well as reactions from several government agencies, sir. Kabilang sa mga inihanay ng NBI ang paraan ng pagkakabigkas, literal na kahulugan ng pahayag at ang bigat ng naging utos at ang relasyon ng mga sangkot na partido. Inilarawan pa ni NBI Regional Director Lotok na galit ang pangalawang Pangulo habang nagpapakawala ng mga mura sa kanyang online press briefing. Dito na ipinalabas ng prosecution ang bahagi ng video noong November 23 kung saan maririnig ang mga mura ng Vice Presidente. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Could you repeat it? Furious and Fuming mad, sir. fuming mad. Furious and fuming mad. Now, what made you say na yung Vice Presidente was both furious and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor. If I'm not mistaken, I think more or less 8 beses po siyang galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. 8 beses. If I'm not mistaken, more or less, sir. Gate pa ni Attorney Lotok ang utos umano ni VP Duterte sa kanyang itinalagang umanay papatay sa first couple at dating House Speaker na si Romualdez na huwag tumigil ay nagpapakita ng determinasyon na isakatuparan ang banta. Isang bagay na lubhang ikinaalarma ng mga otoridad dahil maaari aniya itong samantalahin ng ibang grupo para maghasik ng kaguluhan. Yes, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances. And from the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us, sir.
It is alarming from the point of view of law enforcement agents. Now, in Tagalog, if you may, ba't mo nasabing nakakaalarma yung sinabi ng Vice Presidente na yung instruction na huwag kang titigil hanggat hindi mo napapatay ang Pangulo, ang unang ginang, at ang former Speaker ng House of Representatives. Ba't mahalaga? Ba't alarming yan? Well, Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Matitrigger ho ngayon yung instruction, and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong angulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement, medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address. Yun po yung sa amin as investigator. Monica, ayon pa kay NBI Regional Director Lotoc, yung naging reaksyon nga ni Pangulong Marcos Jr. yung nagbigay ng bigat dito sa mga binitawang pagbabanta ni VP Duterte at paliwanag niya na na-intimidate niya yung Pangulo kaya binigyan nila itong pakahulugan na itinuturing ang threat ng Pangulo yung mga binitawan ni Vice President Duterte. Dagdag pa ni Attorney Lotoc na yung naging opening statement ng Vice Presidente kung saan nasabi niya na nakakabahala yung kanyang mga narinig at tinawag pa niya itong isang kriminal na pagtatangka at papalagan niya ito is yung naging basis aniya ng NBI kung bakit nila nasabi na mismong si Pangulong Marcos Jr. yung naging tingin niya dito sa mga binitawang pahayag ni VP Duterte ay seryoso at totoong banta. So sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte at isa sa mga abangan natin or inaabangan namin is yung cross-examination ng defense team ni VP Sara, maging yung mga clarificatory questioning ng mga senator judges. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresi.